Mga kababayan, bukas November 2, Barangay SK election na. Pag-usapan natin yan. Okay, nagbabalik po tayo. Itong ating magiging content ngayon ay ipagpapalagay po natin, no? Para tignan, alamin kung okay nga ba talaga ang BSKE November 2, 2026. Mga kababayan, sandali lang. Huwag mong skip ang ating video. Tapusin po ninyo para yung ating mga point out, mga point of views ay inyo po ma-absorb na sa ganoon maiintindihan po ninyo yung mga ibig kong sabihin. Huwag po muna natin basta uhusgahan. Okay, ganito yan. Ngayong araw kasi ay November 1 na. Araw na po ng mga patay. Yan. November 1. So, sa ganito ba mga pagkakataon, yung mga kapanood po please, pa-comment. No, ipagpapalagay po natin na bukas na ang BSKE kasi sa susunod na taon, ang schedule ng BSKE ay November 2. Sa loob ng isang taon na to, mula ngayon, November 1 hanggang susunod na taon, kung sumapit na yung November 1 at November 2 ay isang taon lang naman yan hindi na, kumbaga, maaari ang inyong mga schedule ay ganun pa rin naman. So, uubra ba? Tignan ninyo, no? Halimbawa, November 1 ngayon. Pagpalagay natin 2026. Tapos bukas, BSKE na pala ito, no? BSKE na pala bukas, November 2, 2026. Ano ba, uubra ba sa sitwasyon, sa schedule nyo kayo? Nasaan kayo sa mga panahon na ito? November 1, siyempre, yung iba galing probinsya, no? Yung iba galing probinsya, nakapagparehistro sa Maynila. At yung iba naman, galing Maynila, nakapagparehistro. So, vice versa. No, kung saan nakapagparehistro ang mga botante. Karamihan dyan, yung mga empleyado, mga nagtatrabaho, mga supervisor, lahat, mga empleyado, di ba, mga nasa gobyerno, ay priority ang bumoto. No, magkaganon pa man, marami nagsasabi na ito kasing BSKE na November 2, 2026 ay hindi uupra sapagkat All Souls Day yan. Holiday yan. No? Kung titignan po natin, pag sinabing holiday, no, syempre, usually, mostly, holiday, parang long weekend yan, umuwi at nagbabakasyon ng mga empleyado sa kanilang mga probinsya. So, ibig sabihin, kung kayo ay nakapagparehistro sa inyong mga probinsya, makakaboto. No, makakaboto kayo, mas makakaboto kayo kumpara sa regular days na merong trabaho ang lahat at marami pang hindi makakaboto. Siyempre, yung mga nagko-comment, yung nagsasabi, di uubra yan para sa akin kasi ganito ganyan. No, siyempre, sa mga iilan, talagang hindi uubra ang November 2. At sa iba naman, ay uubra. Ngayon, sa content nga natin na ito, i-comment nyo. No? Kasi bukas sa November 2 na uubra ba schedule nyo? Makakaboto ba kayo? Halimbawa, pagpalagay lang natin huwag nyo masyadong i-judge ang itong ating content ngayon. Tingnan natin ang sitwasyon ninyo. No, bukas na BSKE na pala bukas, November 2. Makakaboto ba kayo? Pa-comment. Kung hindi naman, pa-comment din kung ano ang inyong dahilan. Kasi ang RA 1223 ito sinasabi na pwede naman maamyendahan. Pwedeng maamyendahan na yung ADOS ay pwedeng iurong sa November ang second Monday of November. Depende sa 20 Congress kung anong kanilang mapag-meetingan dyan, kanilang mapagbubutuhan. Kung ADOS ay okay. Kung okay na talaga yan, kasi batas naman na yan. No? Talagang matutuloy sa November 2. So, i-comment nyo dyan kung uubra ba. Ipagpalagay natin Ulitin natin, November 1 ngayon. Bukas, November 2, BSKE na. I-comment nyo dyan kung uubra. Survey to, parang survey to. Ngayon, meron isang din malaking katanungan. Yan, no. In-advance na natin. Dahil parang napakahirap pong magtiwala sa sistema ngayon. Naisip ko din yan. Reality check po tayo mga kababayan. Ilang beses nang naurong, ilang beses nang na-postpone ang BSKE, hindi lang isa, hindi lang dalawa, tatlo, apat ba? At noong 2023, 2022 dapat, naging 2023, yun ang pinakahuli. At ito yung latest.
dapat ay 2025. Wala na naman. Dahil sa RA 12232 na ipinatupad ng Kamara sa lower and higher house yan at sa OP, no, presidente. At batas na nga po yan. At ngayon ay nakapetisyon. Kaya nasa petisyon tayo. At ang BARM, ang malaking magiging issue dito. Sino ba makakapagsabi na ang BARM ay tuloy na tuloy sa Marso? Tuloy na po ba ang BARM sa March? No, dapat naisip ko, no, dahil yung content natin nakaraan. Inisip-isip ko din eh. No, dapat itong BARM ay matuloy, sabihin natin January, February, March. Ito mga buwan na to, January, February, March, April hanggang May. Pinakasagad, May. Dapat magka-BARM. Dahil kung hindi, paano na? Paano kung ang BARM ay mag-bare months? No? Sinabi ko sa nakaraan kong content. Halimbawa, pumatak ng October ang BARM. Sabihin natin September o October o August, alanganin na pag-August eh. August, September, October, November. Nako. Pag nagkaganon, ito kasi ang original version ng ang original version ng Senado about sa BSKE schedule ay dapat gagawin 6 years. Gagawin 6 years po ang pagiging bawat termino ng mga barangay officials. So, kung yun ang naipatupad na batas ay ang BSKE ay 2029. Pero ang nasunod ay yung version ng Congress sa 4 years. So, yung version nila parehong pag-uurong. Mas mahaba-haba sa version ng Senado 6 years. Pero parang magkakaganon, kung magkakaganon, baka sa bandang huli nito, ang magiging version ng Senate na 6 years ay baka yun ang mangyayari. 23 ang huling BSKE, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kasi may problema sa BARM. Kung iisipin nyo, i-advance lang natin. Parang hirap po kasing umasa at magtiwala sa sistema. Hindi niyo po masisi ang mga tao. Hindi niyo po masisi mag-isip. Kasi nauurong po napupuspon naman pala yan. Ay, hindi. Kasi sasabihin, may batas na. Meron na tayong batas dyan. RA 12232. Okay, meron na nga palang batas. No? So, halimbawa maging unconstitutional. Next year, nagbaba ng desisyon. Unconstitutional na ang RA 12232. So, anong klaseng ruling ang gagawin ng Korte Suprema para magkaroon ng BSKE? Sipin nyo, magkaka-BARM. So kung magkaka-BARM, tapos unconstitutional ang RA 12232, diyan na naman magkakaroon ng panibagong ruling ang SC. So, pwede pa rin maurong kahit unconstitutional. Sipin niyo, pwedeng 2027 ang BSKE, 2028, o maging 2029 mga kababayan. Kung unconstitutional din. Naisip lang, no? Kasi maraming pwedeng i-prioritize, no, ang COMELEC dito. At kahit constitutional, no, sabihin natin sana nga, constitutional na nga lang, yun na lang din nakikita ko din na pag-asa, sa tingin ko na pag-asa na maging constitutional itong RA 12232. At sa ganun, susundin na talaga ang kung ano schedule nakalagay dyan, nakasaad dyan sa RA 12232 na November. At huwag na po sana iyon babaguhin kasi yun po ay batas. So, yun na po ang batas na dapat susundin. So, itong BARM, gawin, no? No, gawin na yan agad bago magdumating yung bare months sa 2026. 2026, bago mag-bare months. No, dapat mga March talaga magka-BARM na. Magka-BARM sa 2026 mga March.
Sa ganun talagang sigurado na BSKE November 2, 2026 at constitutional. So, kaya po yung mga tinitignan lang din natin, ha? So, comment kayo dyan, mga kababayan. No? Halimbawa lang, ha? Kasi November 1 yan. Bukas, November 2, BSKE nga, halimbawa. Okay ba yung mga schedule nyo? Uubra ba o hindi? Paki-comment. Yan. Salamat sa inyo. At pa-share ng ating video ngayon. Yan. Pa-subscribe sa mga baguhan sa ating channel. Maraming salamat sa inyo hanggang sa susunod. So, enjoy nyo inyong bakasyon, mga kababayan. No, maraming salamat. God bless.